po. Good morning po sa ating lahat na nanonood ng views na ito. Kung saan bansa ka man, sanay natapos mo ay itong aking sermon about Word of God. Kaya kapatid, dahil Sunday ngayon, kailangan natin mga salita ng Panginoon para pampalakas ito sa ating katawan lupa, spiritual na pamumuhay. Kailangan nito. Kaya una, manalangin muna tayo. Panginoong Ama na makapangyarihan, Diyos na nagbibigay buhay sa atin. Salamat Lord sa buhay na mayroon kami ngayong umagang ito, Panginoon, dahil gising na gising kami. Salamat Panginoon sa protection mo sa buong magdamag. Salamat din po Panginoon sa mga blessing na mayroon kami at sa buhay na mayroon kami, Panginoon, dahil sa tulong at awat abag mo, Panginoon, nabubuhay kami, Panginoon Lord. Lord, sa aming pagbulay-bulay yung mga salita mo, tulungan mo ako, Panginoon, na may share dito sa social media, Panginoon, ang salita mo na buhay na bilang patotoo na ikaw ang Panginoon, ikaw ang Diyos ng mga Diyos at hari ka ng mga hari, Panginoon ka ng mga Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo ako na may wisdom, Lord God, na may turo ng maayos, Panginoon, dahil ikaw ang itataas, hindi po ako, Panginoon, Lord God. Salamat Lord, we give you praise, we give you honor, we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Kaya mga kapatid, ang topic natin ngayon about sa mga tatay, dahil nga Father's Day ngayon. Ito, maiksi lang naman ang pinamagatang kong ang tatay na nagbabalik sa Panginoon. Kaya napakaganda nito kapatid, tapusin mo hanggang dulo. Sabi doon sa talata sa Lucas 15, versikulo 20. Ngunit nang siya ay malayo pa, ay nakita siya ng kanyang ama at habag sa kanya. Nahabag ang kanyang ama sa kanya. Maraming tatay ang dumaraan sa iba't ibang pagsubok, pagkakamali at paglalayo sa Diyos. Ngunit ang mabuting balita ay laging bukas ang bisig ng Panginoon para sa sinumang nais magbalik loob sa Kanya. Kaya kapatid, bukas ang puso ng Panginoon na magbalik loob tayo sa Kanya. Una, tinawag ng Diyos ang mga tatay na lumapit muli. Kahit gaano kalayo ang ating lalakbayin, hindi tayo nakakalayo sa pag-ibig ng Diyos. Hinihintay niya ang ating pagbabalik ng may awa at kapatawaran. Pangalawa, ang pagbabalik ng tatay na nagpapala sa pamilya. Kapag ang isang ama ay nananalangin, sumasamba at sumusunod sa Diyos, nagiging mabuting halimbawa siya sa kanyang asawa at mga anak. Ang tahanan ay nagiging mas matatag at mapayapa. Kaya kapatid, ang tahanan mapayapa kapag ang ama ay nananalangin, kasama ang pamilya, kasama kaya lahat, mapayapa ang pamilya at ang bahay. Napakasarap matulog dahil payapa ang buhay. Pangatlo, may bagong simula sa Panginoon. Ano yon? Hindi mahalaga ang mga pagkakamali ng nakaraan. Sa Diyos, may bagong pagkakataon. Ang bawat tatay na nagsisisi at nagtitiwala kay Kristo ay maaring magsimulang muli. Kaya kapatid, bawat tatay magsisi lang tayo sa ating mga kasalanan, papatawarin tayo ng Panginoon. Sabi nga sa mga salita niya, 7 beses ka pagkasala, 77 kanya papatawarin. Kaya kapag ganoon kabuti ang Panginoon, kahit makasalanan ka, mahal na mahal pa rin tayo ng Panginoon kahit tayo makasalanan. Kailangan lang tayo pagsisiyan at pagbalik loob sa Kanya. At huwag mo titignan, kapatid, ang nakaraan. Ang titignan mo ngayon at ang bukas. Dahil yan ang pinakamalaga sa Panginoon para magsisi tayo. Kaya tandaan mo lagi, hindi pa huli, kapatid. Dahil pagdating ng Panginoon ay handa tayo ano man ang mangyari, kapatid. Dahil dito sa mundo, tayo stranger lang.
Wala tayong ano dito, wala tayong madadalang kayamanan sa langit, kapatid, tandaan mo. Kaya ang lagi na nating isipin, yung pagdating natin doon sa langit, ay tatawagin tayo ng faithful servant. Napakasaya sa buhay na mayroong buhay na walang hanggan. Kapatid, tandaan mo lagi, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kailangan lang natin talaga magsamba sa Kanya at pagsisihan lahat ng ating makasalanan. Kaya kapatid, sabi sa application ko, maglaan ng oras araw-araw sa panalangin. Kailangan natin, kapatid, maglaan din ng oras sa panalangin. Kung mayroon tayong panalangin everyday, devotion, kailangan yun, papalakas sa ating spiritual na pamumuhay. Pangalawa, magbabasa ng Biblia kasama ang pamilya. Number 1 yun, kapatid, napakaganda. Pag ang pamilya kayo, nagbabasa at devotion kayo, Bible study kayo sa pamilya, napakaganda yun. Galak na galak ang Panginoon sa mga tatay at nanay, pamilya na nagkakaroon ng Bible study sa kanilang bahay. Pangatlo, humingi ng tawad sa Diyos at sa pamilya kung kinakailangan. Kung nagkamali ka man, kapatid, sa pamilya mo, nagkasala, humingi ka ng tawad dahil papatawarin ka naman ng pamilya mo o ang Diyos na kasalat. Kasi nga, kapatid, tao lang tayo. Hindi tayo perfect. Nagkakasala talaga tayo. Ang Panginoon lang ang perfect sa buhay natin. Kaya, tandaan mo, maging halimbawa ng panampalataya sa tahanan. Maging halimbawa ka, kapatid, dahil ikaw ang tatay, halimbawa, ikaw ang haligi ng tahanan. Susunod sa iyo mga anak mo kung nakikita niya ang ginagawa mo, naglingkod ka sa Panginoon, nagsiserve ka sa Panginoon, nakikita ang gawa mo, kalooban ng Panginoon, gagayahin ka, kapatid, ng mga anak mo, dahil ikaw ang kanilang ama. Kaya tandaan mo, kung ano yung magulang, ganoon din yung mga anak. Susunod sa iyo mga anak mo, kapatid, tandaan mo lagi, dahil ang napakabuti mong ama, pinalaki mo sila ng maayos, dinisiplina mo ng maayos ang mga anak mo, nalulugod ang Panginoon ng kapatid. Hindi sila gumagawa ng anuman mga karahasan o anuman mga kaguluhan, sumusunod siya sa iyo at sa Panginoon. Kaya kapatid, ito ang aking conclusion, application ko. Ito ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tatay. Ang hinahanap niya ay pusong handang magbalik sa Kanya. Kapag ang isang ama ay bumalik sa Panginoon, hindi lamang ang kanyang buhay ang nagbabago, kundi pati ang kanyang pamilya at ang mga sumusunod na henerasyon. Kapatid, napakaganda kapag ang pamilya ay naka-align sa banal na espiritu at ang Panginoon ang sentro ng buhay. Kapatid, hindi ka magagalaw ng kaaway kasi andun ang proteksyon sa iyo ng Panginoon. Kapatid, manalangin tayo. Amang Diyos, salamat sa iyong pag-ibig at pagtanggap. Tulungan mo ang bawat tatay na lumapit at magbalik sa iyo. Gawin mo silang matatag na haligi ng kanilang pamilya at tapat na tagasunod mo sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen and amen. Kapatid, God bless you. Kung natapos mo ang itong video na ito, naway nabusog ang iyong spiritual na buhay. Kaya kapatid, tuloy lang sa Panginoon, huwag mag-give up, laban lang sa hamon ng buhay dahil may blessing kang parating. Kapatid, tandaan mo lagi, dahil nagalak ang Panginoon sa iyo. God bless you, kapatid. God bless you.